Attorney, brutal na brutal po talaga. As in, brutal po. Grabe. Kung mapapanood at mababasa niyo po dyan sa mga contents, grabe po yung pambalahura na ginagawa nila sa akin na pamilya ko apektado na. Pero still na nanahimik po ang pamilya ko kasi iniingatan niyo po yung image ko sa school namin kasi ambassadors po ako. Tapos ako din po ang nakikiusap sa pamilya ko na kung maaari lang wag na kasi ayaw kong humaba po eh. Kaso ganito po ang ginagawa nila sa akin paulit-ulit, sir. Pati pag-aaral ko po naapektuhan. Minsan, hindi na po ako makabangon kasi iniisip ko, especially po during nung time na nagpo-post siya. Grabe po yun. Kasi magpo-post po siya madaling araw, sir. Tapos, lahat yun, iniisip ko na, baka ano naman kaya ang ipopost niya, ano na naman kaya ang pagkakamali ko noon, ang babalik-balikan niya. Grabe po yung trauma, grabe po yung anxiety na binigay niya sa akin. Idol, good afternoon Yes. po ulit. Opo, kasama po natin live dito sa studio po si Ma'am Medit Pasilonia at reklamo niya ang kanyang best friend na pinupost at sinisiraan siya sa social media. Alamin po natin ang dahilan ng kanilang alitan. Ma'am Medit, magandang hapon po. Good afternoon po, Sir Rafi. Okay, well, kasong cyber libel po yan kung totoo po yung sinasabi niyo. Sige po, pagkikwento po, ma'am. Yes Yung po, nangyari. sir. Nangyari po ito nung April pa. Tapos hanggang ngayon po, wala pa din pong tigil. So, student po kasi ako sa Bicol. Student, vlogger po. Small vlogger po. Small content creator. And yun, nag-start po lahat doon sa best friend ko. Nagkaroon po kami ng misunderstanding. Nung Ano time, pong paninira mga ginagawa po sa inyo? kinakalat po yung mga privacy ko, sir. Yung mga picture ko, tapos ginagamit yung past mistakes ko laban sa akin ngayon. Ano po yung mga pictures po na pinupost niyo sa inyo? Kasama po yung ex ko. Nakakaya nga po kasi hindi naman na dapat madadamay pa. Okay, so may caption ho ba pag pinupost niyo po yung picture niyo? Yes po, may mga captions po. And yung mga una niya pong post is nakapangalan po sa akin. Tapos yung mga picture po na pinost niya, inedit niya. Inedit niya po, pero still kita pa din po na ako yun. And yung mga picture po na pinagkatiwala ko sa kanya, kinalat niya din po yun kung kanino niya sinend. At ano po nakalagay sa caption? Yun, ano daw po, ano yun? Basta mga sobrang lalala po, sir. Marami po ako ditong copy ng mga post niya. Okay, so paninira po, nag-post ng picture na pinagkatiwala niyo sa kanya at walang paintulong sa inyo, pinost at nilagyan niyo ng mga masasamang caption. Tama po Opo, ba? even our conversations po, private conversations, pinost niya din po. At yung mga private conversation, yun ba yung mga sensitive? na Yes po, mga pinag-usapan? sensitive po, sir. Okay, at yung po yung pinost niya. Yes. Tama-tama, nandiyan si Atty. JV. Atty. JV, Yes, pasok po, kayo sa cyber libel? Oh, Idol, pag ang mga ipinost po laban dito kay Ma'am Medit Barcelonia, mga paninira sa kanyang puri, sa kanyang reputasyon at sa kanyang pong pangalan at ginawa po ito online, ito po ay pwedeng magresulta sa pagkakaso po ng tinatawag na cyber libel. Mabigat po yung parusa natin dito. In fact, +1 degree po kumpara po sa ordinaryong libel lamang. At doon po, nabanggit din po ni Ma'am Medit na pati ata yung mga conversations Yes nila, po. private conversations, ibinulgar or inexpose. Yes po. Kung itong mga conversations po na ito ay may naglalaman ng mga personal sensitive information, pwede rin pong managot itong kanyang best friend ng malicious disclosure o di kaya unauthorized disclosure na pinaparusahan naman po ng ating Data Privacy Act. Ayun, okay. Tama-tama para mapakinggan naman natin yung side ng inyong reklamo. No? Si Christine Abenido, nasa kabilang linya, makaibigan pa man dito. Baka po natin pagbatiin na lang to para magkaayos na. Opo. Ma'am Christine, magandang hapon. Pwede na po ba magsalita? Sige po. Nakikinig po si Ma'am Medis. Good afternoon po, Sir Rafi. Matagal na po yan, and yes, may alitan po talaga kami. Okay. Pero hindi po ang nagsimula ng alitan namin. Sino po nagsimula? Matagal na po yan, marami na po silang naisabi na may nagtatago daw po ako, may kaso daw po nakapayong sa akin lahat-lahat. Wala naman po eh, kasi ako po, matagal na po ako nag-consult sa lawyer. June pa lang, first week na asikaso na po yan. Hanggang ngayon naghihintay po kami, wala.
Okay. Siguro po baka pinag-isipan pa po ni Medit kaya po kumusulta sa amin kung ano po yung magandang gawin. Pero ang tanong ko naman po, ma'am, nakikinig ka kanina pa. Totoo ba na nagpo-post ka ng mga pictures niya kasama kanyang boyfriend at may mga captions na hindi maganda? Tama ko ba yun sa social media? Pinapost niya? Nag-post po ako admittedly na involved talaga yung name niya, yung about po sa ayaw niyang tulungan kasi charity vlogger po siya. Ayaw niyang tulungan yung batang may hydrocephalus kasi daw po dapat na iba-vlog at nakikita. Okay. Kung ayaw niya pong tulungan ang isang tao, yun po ay karapatan naman niya. Siya po yung masisira doon. So, wag na Nagkaroon po kasi ng issue regarding doon. Pero yun lang po ang alam kong since admin po kasi Excuse ako me ng po, page. Sir Rafi. Sasagutin ko lang din po yung sinasabi niya. Regarding po doon, yung conversation, sobrang linaw po doon na sinabi ko na hindi kaya ng community at hindi ko kaya, especially ako, kasi nag-aaral po ako, hindi ko kaya tumulong ng medical support. Kasi asa naman po ako kikit-kit niyan, tinutulungan din po ako. Tapos po, wait lang. Tapos po, nag-message po sa akin yung nanay na kahit pang grocery lang ibigay ko. So nagpadala po ako ng 500 pesos pang grocery. Tapos yung nanay po, nag-video po siya ng pasasalamat sa akin. Tapos yun na po yung ginawa niyang big deal. And hindi din po nag-start doon ang lahat. Nag-start po doon ang lahat. Sabihin mo ba yung nag-start ang lahat? Nung nakunan ka, 'di ba? Nakunan ka and pinuntahan kita para alagaan ka, para alalayan ka dapat, 'di ba? Tapos Diyan po ako mag-react. Wala pong pag-aalaga nangyari sa akin. Doon pero po ba pumunta ako para alalayan kita. Hindi ka nagsabi na pumunta ako, pero pinuntahan kita kasi mahal kita. Makatunayan niya, ginawa yan ng boy. O, 'di ba? O sinasabi mo na may ginawa sa akin ng boyfriend mo. Okay. Tandaan po, medyo nauwi na tayo sa sumbatan. Pwede ba pagbatiin ko na lang po kayo kahit magkaswan pa, Miss Christine at Miss Medi? Ito, magkaibigan Sa pala akin kayo. po, Sir Rafi, actually, kaya po natagalan talaga po yung pagpunta ko dito. Kasi pinag-isipan ko po talaga kasi sobrang tagal nung naging pagkakaibigan namin. Diyos ko, 4 years, pinagkatiwala ko sa iyo lahat. Lahat, pati ikaw, iningatan ko. Alam mo yan, kung gaano kita minahal. Okay. Pinag-iisipan ko po yan, sir, noon. Pero ilang months na nahimik po ako, hindi ako nag-react. Yung pagpapupunta po sa akin ng paulit-ulit or pagpapa-update po sa akin sa cybercrime. Ma'am, matanong ko sa iyo, kung okay lang po ako magtanong. What will it take para kayo po ay mapabati na? Makalimutan Hindi niyo po, sir. yung Ipapakulong ko po siya kasi marami pong nadamay, sir. Ang dami niyang dinamay ng mga tao. Pati yung hanggang ngayon po, may isang content creator na gangalang Egypt TV na hanggang ngayon kinokontent ako at kung ano-ano masasamang sinasabi sa akin. And yung mga information na yun ay galing dyan. Galing sa best friend ko. Accusations yan. Accusations, may choice po kayo. Pwede niyo po cyber libel yung mga present, mga taong naninira pa rin sa social media. Tama ba Pwede ako? naman po, hindi po lahat ng mga Tama taong po yan, sinasabi Idol. hindi. Hanggat patuloy po yung paninira po laban dito kay Ma'am Medit Barcelonia, nasisira yung kanyang pangalan, yung kanyang reputasyon, bawat post po, Idol, isang count po yan ng cyber libel. Kaya Sir, marami po yan, maraming kaso po ang pwedeng isang ni Ma'am Medit Barcelonia. Attorney, brutal na brutal po talaga. As in, brutal po. Grabe. Kung mapapanood din, pambabasa niyo po dyan sa mga contents, grabe po yung pambabalahura na ginagawa nila sa akin. Na pamilya ko, apektado na. Pero still, na nahihimik po ang pamilya ko kasi iniingatan niya po yung image ko sa school namin kasi ambassadors po ako. Tapos ako din po ang nakikiusap sa pamilya ko na kung maaari lang, wag na. Kasi ayaw kong humaba po eh. Kaso ganito po ang ginagawa nila sa akin. Paulit-ulit, sir. Pati pag-aaral ko po naapektuhan. Minsan, hindi na po ako makabangon kasi iniisip ko, especially po during nung time na nagpo-post siya, grabe po yun. Kasi magpo-post po siya madaling araw, sir. Tapos lahat yun iniisip ko na, baka ano naman kaya ang ipopost niya, ano na naman kaya ang pagkakamali ko noon, ang babalik-balikan niya. Grabe po yung trauma, grabe po yung anxiety na binigay niya sa akin. Maganda si Ma'am Medit, tulungan ko po kayo, ma'am. Unang-una siguro, magagawa natin, Attorney JB at you just, ipakonsulta natin si ma'am sa isang psychologist para mabigyan siya ng intervention. Kasi yung pambubuli sa social media, hindi biro yan. Maraming mga taong nagkakatrauma dyan at napupunta pa sa hindi tama yung later or ang nagiging result. So we have to help Ma'am Medit. At kung gusto niyo po talaga magsampa ng kaso, sige po, kami pong bahala. Sasagutin po namin lahat po ng mga gastusin sa pagsasampa ng kaso bilang tulong po sa inyo. Nakikita ko po, parang hindi lang po cyber libel, parang bullying, cyberbullying. Tama ba, Attorney JB? Yes po, Idol, kung mapapatunayan po ni Ma'am Medit na siya po ay talagang pinagkakaisahan, no? Madami pang ibang mga idinamay laban po sa kanya, lalo siya po ay nasa eskwelahan, pwede na rin pong pumasok na bullying po yung pinaggagawa po dito kay Ma'am Medit. So pwede pa sabayin yun, yung sa bullying at saka sa cyber libel? Yes po, Idol, pwede po yan. Patong po na kaso, bullying, libel, kasama na rin po yung violation of the Data Privacy Act. Ayun. So Miss Christine, kung ako po sa inyo, baka po di po pakitigilan muna at pakisabihan po lahat ng mga kaibigan ninyo na nambubuli po kay Ma'am Medit, titigilan po muna dahil babalikan po kayo ng batas at kami po ang mismong tutulong kay Ma'am Medit para sa po yung makuha ng justisya. Nagiginig po kayo, Miss Christine? Ma'am? Sir, hindi ko po yung kasalanan. Po. Sa kanya po sinisisi. Sinabi po sa akin, marami po siyang sinasabi sa akin. Tapos sabi niya, binibintang niya po sa akin. Ang sa akin naman po, kung hindi binintang niya, patunayan niya. And sinabi ko na po matagal sa kanya, kung gusto niya magkaso siya kasi haharapin ko siya sa kahit saan na korte.
tama nga naman. Karapatan niyo po na sagutin at ano mga Attorney, kasong sinasabot. idol, ako po pribadong tao po ako. Wala po akong connection sa kahit sinong reactor, mga kung kani-kaninong mga nag-YouTube live. Siya po, ilan po ang reactor niya, araw-araw po ako binabalura. Pok-pok daw po ako, wala daw pong kanta yung magulang ko, pinabayaan daw po ako ng magulang ko, nagpalaglag daw po ako, sinasabi nila na nagpalaglag ako. Hindi ko nila alam kung pwede lang mamatay lang ako nag-araw na yun, tapos anong ginawa niya po. Ginawa niya po una ng pantoy, kaya nagalit ako sa kanya. Ang sabi niya po, tinutulungan niya ako financially, may gusto daw po sa kanya yung boyfriend. Kasi sabi ko yung boyfriend ko, wala yung problema eh, kasi lalaki lang yun. Wala, hindi, sa akin po, wala po akong ano sa lalaki, hindi ako. Pero yung part po na sinasabi niya na sinisiraan niya ako ng kwenta, ginawa niya po ako ng kwenta sa foundation na ang dami niya daw pong tulong sa akin. Anong sinabi niya doon sa ex-boyfriend ng dating live-in partner niya. Nagtanong po sa akin, totoo ba yun na ano, ayaw ko daw po sa baby ko, gusto ko daw po ipalaglag. Alright, ma'am. Okay. So parang lumilitaw, parang kayong nagsisira sa social media. So parang, baka pwedeng quits na lang. Miss Medit at Miss Actually Christine. po sir, never ko po yan siniraan sir. Kung may mga nagbabash po dyan galing sa mga reactors ko, siya po ang unang nag-post sa akin. Syempre po mga supporters ko yun, ipagtatanggol po nila ako. At saka siya po ang kumontak sa isang supporter ko. Siya po ang nagkwento ng lahat, pati paninira sa akin, may sakit daw ako, addict daw ako. Okay. Lahat ng mga yun po andito sa akin ang conversation, pero umatras yung witness ko. Pero lahat po yun, lahat yung conversation nila, finorward po yun sa isang community ko sa Team Medic Ma'am, bago TV. tayo mabusan ng oras, kung tama po sinasabi ni Miss Christine, meron din po siyang punto dahil may narinig ako na napunan, tinulungan, kahit hindi, etc. etc. So, Attorney JB, after the show, baka pwede natin silang pagbatiin talaga kung pwede kasi magkaibigan para sila dati, di ba, Attorney JB? Plus, pareho naman sila, both sides, nagkaroon ng pananakit laban sa isa't isa sa social media. Let's see kung pwede natin silang pagbatiin, Attorney JB. Sige And po, then give Idol. them advice. Yes po, Ano yun, Idol. This is what advice is really necessary. And then kung sino sa kanila sa tingin mo ang nabubuli ng Rio dahil sa RTA, bigyan natin intervention, bigyan natin professional help. Yes Okay? po, Idol. Yun ang importante. Okay, sige, wala tayong oras, ano? Yes So, paalam muna tayo. Kakausapin, Miss Medit at Miss Christine, Yes. mag-ibabang telepono at kakausapin kayo ni Atty. David ng RTA. Thank you po. Salamat muna dito sa Dubai, Atty. David at Rio, kay Miss Medit at kay Miss Christine. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Idol. Mga kapatid, syempre maraming salamat din po kay Please Latay ng Tuwalen Arancilio na kanina pa rin po nakikinig. So, in case po, i-refer namin kayo sa kanila. Yan, maraming salamat po. And